King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 269. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Sa Taigan Mountain. Dumating si Zhao Feng sa oras na napagkasunduan. Ayon sa deal na ginawa nila ni Taigan Master, magsisimula silang gumawa ng spiritual grade weapon ngayong gabi. Nang pumasok si Zhao Feng sa Taigan Mountain sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang napakaraming dayuhang aura na naging dahilan ng pag-freeze ng kanyang puso. Ang buong Taigan Mountain ay tensyonado at patay na tahimik. Wala ni isang tunog ang maririnig. Sa mga tarangkahan ng Taigan Palace ay isang gintong dugong dragon na sedan na may simbolo ng espada at talam na magkakaugnay. Mayroong 4 na sedan carrier sa 4 na sulok ng sedan at bawat isa sa kanila ay tuwid at nakatigil. Napatingin sa kanila ang mga mata ni Zhao Feng at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang 4 na sedan carrier ay may napakalakas na aura. True Spirit Realm. Lahat sila ay nasa True Spirit Realm. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malamig. Anong uri ng tao ang may daladalang sedan ang 4 na eksperto sa True Human Rank? Kasabay nito, humigit kumulang kalahating milya pabalik 4 na maitim na figure ang nagsanib sa kadiliman. Pagsusuri kay Zhao Feng. Mukhang iba ang Taigan Mountain ngayong gabi. Bulong ng isa sa maitim na nakadamit na figure. Sabi ng nasa harapan. May sedan sa labas ng Taigan Palace. Ito ay gawa sa gintong metal at may dugong dragon pati na rin ang espada at talam. Nang matapos ang kanyang mga salita, huminga ng malamig ang 4 na maitim na nakasuot ng damit. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Napatitig ang 4 sa sedan, naparalisa sila at natatakot. Sa sandaling ito ay basang-basa sa pawis ang likod ng 4. Anong gagawin natin? Tanong ng isa sa kanila. Huwag kang gumalaw. Mapait ang boses ng pinuno. Kung ang taong iyon sa sedan ay may layuning pumatay. Kahit na dumating ang City Lord at Liu family head, hindi niya tayo may iligtas. Ang 4 na maitim na nakadamit na figure ay parang mga estatwa habang sila ay nakatayong hindi gumagalaw. Kung makikinig ng mabuti, malalaman nila na ang buong bundok ng Taigan, maging ang mga ibon at hayop, ay hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Ito ay patay na tahimik. Naramdaman ni Zhao Feng na kahit huminga ay mas mahirap kaysa karaniwan. Tila napagtanto nito na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa Blood Dragon Gold Metal Sedan. Ayon sa deal kay Taigan Master, darating din ngayon ang taong nagtiwala sa amin ng gawaing ito. Tahimik na pumasok si Zhao Feng sa Taigan Palace. Ang 4 na sedan carrier ay parang mga sanga, hindi man lang sila tumingin kay Zhao Feng. Nakaramdam lang ng lamig ang huli. Ang buong palasyo ng Taigan ay tiwangwang, wala ni isang apprentice o alagad ang nakikita. Nandito ka na. Bumagsak si Taigan Master sa lupa. Natakot si Zhao Feng at nakapagsalita hanggang sa hinayla siya ni Taigan Master sa isang secret hall sa ilalim ng lupa. Sa lihim na bulwagan sa ilalim ng lupa, may isang lalaking kulay pula ang buhok na nakasuot ng gintong robe. Ang kanyang edad ay humigit kumulang 30 siya ay may ordinaryong hitsura. Lord Timo, nandito na po ang aking assistant. Magalang na sabi ni Taigan Master. Si Zhao Feng ay nanatiling nakatigil at siniyasat ang kulay dugo na buhok na lalaking ito na nakasuot ng gininto ang damit. Hindi niya talaga makita ang lalaking ito. Siya ay tila napaka-normal ngunit hinding-hindi siya makakalimutan ng isa. Higit pa rito, likas na naramdaman ni Zhao Feng na hindi niya dapat gamitin ang kanyang God Spiritual Eye. Siya. Ayon sa orihinal na plano kailangan namin ng 2 master ng panday upang magkaroon ng pagkakataon na magtagumpay. Nakapapakalma ang boses ng lalaking kulay dugo ang buhok. Ipinaliwanag ni Taigan Master. Ang katumpakan at kontrol ay ang pinakamahalagang punto sa paggawa ng sandata na ito. Sa puntong ito, ang kanyang katumpakan ay mas mahusay kaysa sa isang master ng panday. Higit pa rito, kailangan ni Lord Timo ang sandata na ito ng mabilis hanggat maaari ngunit si Paymaster ay gumagawa ng mga item para sa Emperor at wala siyang oras. Habang nagsasalita ang dalawa, tahimik si Zhao Feng ngunit nakakakuha pa rin siya ng maraming impormasyon. Kung hindi siya nagkakamali, si Paymaster ang numero 1 panday sa Canopy Great Country. Oh well, ikaw at si Paymaster ay parehong mga disipulo ng isang Grandmaster ng panday.
Sa mga tuntunin ng pagpapanday, malamang magkaparehas kayong dalawa. Tumanggo ang lalaking kulay dugo ang buhok. Hindi niya kinwestiyon ang kakayahan ni Zhao Feng at sa halip ay nagpa siya na paniwalaan ang sinabi ni Taigan Master. Ano ang iyong pangalan? Tanong ng lalaking kulay dugo ang buhok. Binabati ni Junior Zhao Feng ang Senior Timo. Napagtanto ni Zhao Feng na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay napakataas kaya ang kanyang tono ay magalang ngunit walang anumang alindog. Tumanggo ang lalaking kulay dugo at hindi na nagsalita. Hindi nagaksaya ng oras si Taigan Master habang pinangunahan niya si Zhao Feng na magsimulang magpanday. Si Zhao Feng ay hindi nagtanong ng maraming tanong. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay tulungan si Taigan Master na tulungang tapusin ang item na ito. Tingnan ang blueprint at ang mga kinakailangan nito bago pekain ang ilang bahaging ito. Naglabas si Taigan Master ng ilang pirasong papel at sinabi kay Zhao Feng ang mga detalye. Tinanggal ni Zhao Feng ang kanyang eye patch at itinatak ang nilalaman sa kanyang kaliwang mata. Sigurado siyang hindi kumpleto ang mga guhit na ito ngunit ang mga kinakailangan. Ang mga kinakailangan ay nabigla kay Zhao Feng. Ang katumpakan ay umabot sa antas ng halimaw. Hindi pinahintulutan ang isang pagkakamali. Higit pa rito, libo-libo sa mga bahaging ito ang kailangan at bawat isa sa mga bahaging ito ay may sukat mula sa isang buto hanggang sa isang palad. Ang libu-libong bahagi na ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga pagkakamali at ito ay mga panimulang hakbang lamang, hindi ang kumpletong item. Bagamat ang mga tao sa antas ng master ay maaaring gumawa ng ilang perpektong bahagi ng libu-libong bahagi na may eksaktong sukat, timbang, antas ng pagpipino, ang antas ng apoy ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Ito ay masyadong mahigpit. Ang mas mahalaga ay kahit na ang mga master ng panday ay hindi makakahanap ng pagkakamali. Gayunpaman, ang mga problemang ito ay hindi masyado para kay Zhao Feng. May problema ba? Tanong ni Taigan Master. Wala, pero kakailanganin ng oras at pagsisikap. Bukod pa rito, sa proseso, magkakaroon ng ilang materyales na masasayang. Sagot ni Zhao Feng. Masasayang na mga materyales. Isang ngiti ang gumuhit sa bibig ng lalaki na kulay dugo ang buhok ngunit hindi ito nagsalita. Ang mga materyales na nasayang bago gawin ang sandata na ito ay maaaring magkasya sa isang buong palasyo ng Taigan. Tandaan, ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng item. Nagbabala si Taigan Master. Kahit may mga pagkakamali, mahahanap ko ito. Tumanggo si Zhao Feng at nagsimulang ayusin ang mga materyales. Mula simula hanggang matapos ay kalmado ang ekspresyon niya at walang pagbabago sa emosyon. Ang kanyang bawat hininga, bawat kapangyarihan, ay ganap na kontrolado. Saglit na tinitigan ng lalaking kulay dugo ang kulay asul niyang mata na may interes ngunit hindi ito nagsalita. Unti-unting lumipas ang oras. Sina Zhao Feng at Taigan Master ay parehong nagtrabaho sa kanilang sariling mga bahagi. Ang una ay nagtrabaho sa baguhan sa antas ng trabaho na mas mahirap habang ang huli ay nagtrabaho sa mga array at ang pagpipino ng mga high-grade na materyales. Nagulat si Zhao Feng habang pinoproseso niya ang mga materyales na ito. Anuman sa mga bahaging ito ay nagkakahalaga ng isang normal na mortal na sandata at ang mga ito ay mga mababang materyales lamang. Hindi alam ni Zhao Feng ang pangalan ng mga high-grade na materyales at sasabihin sa kanya ni Taigan Master ang kanilang mga elemento at ipoproseso ito ayon sa mga drawing. Ang simula ng pagpapanday ay isang mahabang paglalakbay. Kinokontrol ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang bawat pagpipino at sa paglipas ng panahon, ang bilis ng kanyang mga kamay ay tumaas na parang linya ng tubig. Kailangang maging lubhang maingat kapag pinipino ang mga item na ito dahil ang kaunting pagbabago sa temperatura o kapangyarihan ay magdudulot ng pagkabigo. At sa katunayan, nag-aksaya si Zhao Feng ng ilang materyales ngunit natuto siya sa kanyang mga pagkakamali at malapit na niyang mahanap ang perpektong punto. Ang kalmadong ekspresyon ng lalaki na may kulay dugo na buhok ay nagsimulang maging solemn sa paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata kalahating buwan na ang lumipas. Natutulog si Zhao Feng kapag siya ay pagod at pagkatapos ay patuloy na nagtatrabaho kapag siya ay nagising. Sa wakas, sa araw na ito, ang pagproseso ay tapos na. Sa wakas natapos na ang unang hakbang.
Ngayon ay kailangan nating hanapin ang mga pagkakamali at tiyaking perpekto ang mga bahaging ito. Sabi ni Taigan Master. Ang paraan na ginamit nila ay napakasimple. Siyasatin ang mga bagay ng isa't isa. Unang siniyasat ni Zhao Fang ang mga gawa ni Taigan Master. Ang bawat isa sa kanyang mga gawa ay parang isang piraso ng sining. Ayon sa mga kinakailangan ng Taigan Master, nakahanap si Zhao Fang ng kabuuang 123 kasama ang mga may kaunting di kasakdalan. 123. Sobra. Bahagyang nagulat si Taigan Master at tinitigan itong mabuti ang ilan sa mga ito ay katanggap-tanggap ngunit pinili ni Zhao Fang. Pagkatapos, si Taigan Master na ang tumingin sa gawa ni Zhao Fang. 6 sa kabuuan. Nagulat si Taigan Master. Ang mga bahid na ito ay higit sa lahat dahil si Zhao Fang ay walang karanasan o hindi naiintindihan ang teorya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking kulay dugo ang buhok. Hayaan mo akong suriin din minsan. Si Zhao Fang ay nagsimulang mag-double check sa kanyang trabaho at minsan ay nagtatanong kay Taigan Master. Hindi nagtagal ay nakuha ang 23 kapintasan. Ang ilan sa mga ito ay napakahusay na nakatago. Kahit si Taigan Master ay hindi ito makita. Ang isa pang ilan sa mga bahid na ito ay masyadong maliit o katanggap-tanggap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hinalis. Pagkatapos nito, sinuri ni Zhao Fang ang lahat ng bahaging ito ng ilang beses. Tapos na. Tumanggaw si Zhao Fang. Ang unang hakbang ay matagumpay na natapos at si Taigan Master ay labis na natuwa dahil ang oras na ginamit ay wala pa sa kalahati ng inaasahan. Ang pagsasama-sama ng mga item ay nangangailangan ng isang taong may mataas na kasanayan sa pag-forging upang gawin ito kaya isang katulong lamang si Zhao Fang. Dagdag pa ang mga pangunahing lihim na kailangang itago kay Zhao Fang. Ang kailangang gawin ng huli ay hanapin ang mga depekto. Patuloy na pagpapabuti. Nakumpleto ang hakbang pagkatapos. Nang dumating ang 8 araw ng 2 buwan, tumigil si Taigan Master. Kumpleto na ang lahat ng hakbang. May isa pa tayong dapat gawin, pagpapanday. Huminga ng malalim si Taigan Master habang hiniling niya kay Zhao Fang na suriin ang mga depekto. Sinuri ni Zhao Fang ang mga materyales at tinanggo ang kanyang ulo. Nakilahok din sa pamemeki ang lalaking kulay dugo ang buhok. Ito ang huling hakbang at ang kabiguan ay nangangahulugan na ang lahat ng dati ay para sa wala. Sa makatuwid, hindi na kinailangan ni Zhao Fang na lumahok sa hakbang na ito at hiniling na bumalik. Pagkatapos ng lahat, ang item na ito ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at ang antas ng paggawa ay hindi naririnig. Ang huling bagay ay magiging kagulat-gulat sa mundo. Kung magtagumpay ang pagpapanday, magiging bayani ka ng Iron Blood Religion. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay tumanggo kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 270. Wheels of Light and Darkness. Sa Taigan Mountain. Nakaupo doon ang simbolo ng espada at talon sa Blood Dragon sedan na gawa sa gintong metal. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas at gaano man kalakas ang ulan o gaano man kalakas ang pagbuhos ng kidlat, ang Golden Spear Blood Dragon sedan ay hindi gumagalaw at ang mga buhay na nilalang sa malapit ay tumahimik. Sa sandaling ito, may mga eksperto lang sa True Spirit Realm na dumating ngunit lahat ay umalis nang makita nila ang sedan. Maging ang City Lord ay lumapit, ngunit nang makita niya ang sedan, bumalik siya na may tame time na ekspresyon. Si Taigan Master ay lubhang sikat sa lugar ng Flooding Lake at medyo marami ang nakakaalam na mayroon siyang misteryosong relasyon sa Iron Blood Religion. Ang Iron Blood Religion ay napakalakas sa Canopy Great Country at gumamit ng malamig na paraan upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sa pagharap sa napakalakas na paksayon, maging ang pangunahing pamilyang Liu ay magiging maingat. Sa ngayon, alam na ng lahat ang digmaan sa pagitan ng Iron Blood Religion at Imperial Family. Ang iba pang 6 na dakilang kapangyarihan ay lumahok o nanonood. Ito ay isang komplikadong sitwasyon. Sa lihim na bulwagan ng underground. Umupo si Zhao Fang at tahimik na nilinang. Siya ay hindi gaanong nagamit para sa huling bahagi ng pagpapanday. Nakadepende ang lahat sa lalaking kulay dugo ang buhok at si Taigan Master. Sa katotohanan, walang gaanong kasanayan na kasangkot sa huling hakbang ngunit nangangailangan ng mataas na antas ng paglilinang. Para sa susunod na sandali.
Paminsan-minsan ay nararamdaman ni Zhao Feng ang nakakatakot na aura na nagmumula sa malapit na silid. Isang pagsinghot lang nito ay nanginginig na ang kanyang puso. Sigurado si Zhao Feng na hindi ganoon kalakas si Taigan Master. Kahit na ang Flooding Lake City Lord ay hindi maihahambing dito. Mukhang si Lord Timo ay nasa True Lord rank man lang at dapat ang mataas na echelon ng Iron Blood Religion. Napaisip si Zhao Feng. Ang mga eksperto sa True Lord rank ay maaaring mag-flip ng mga ulap at lumikha ng ulan gamit ang kanilang mga kamay. Unti-unting lumipas ang oras. Si Zhao Feng ay naglilinang ngunit nararamdaman pa rin ang paminsan-minsang aura. Makalipas ang 5 hanggang 6 na araw. Isang sumisigaw na tunog ang lumitaw at lumitaw ang aura ng isang sandata. Ito ang aura ng isang spiritual grade weapon. Naramdaman ni Zhao Feng na bahagyang nanginginig ang kanyang luho-hawbaw at maging ang kanyang yin shadow cloak ay nakaramdam ng pagkabalisa. Miyaw-miyaw. Lumitaw ang munting pas ang magnanakaw at tumingin sa selyadong pandayan. Ang lihim na panday ay ginawa ng isang espesyal na material na maaaring huminto sa espiritual na sense ng isang tao. Kahit na ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay hindi madaling makakita dito. Ang aura mula sa spiritual grade weapon ay lubhang kakaiba, malamig at matalim. Nang ibabaw ang aura ng dugo nito at habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang aura nito. Nararamdaman ni Zhao Feng ang nakakatakot na init na nagmumula sa pagpapanday. Sapat na iyon para gawing alabok ang isang normal na cultivator sa true human rank. Sa isang tiyak na punto. Ang aura ng spiritual grade na sandata ay umabot sa isang lawak na kahit na ang Silk Forge ay hindi ito mahawakan. Ding! Nakarinig si Zhao Feng ng kakaibang tunog at biglang nabagabag. Shua! Sa kislap ng Yin Shadow Cloak, nawala si Zhao Feng. Sa susunod na sandali ay yumanig ang selyadong pandayan. Sa pamamagitan ng isang bitik ang pader na kasing lakas ng isang spiritual grade na sandata ay hiniwa ng isang madilim na gulong na pilak at naglipad sa hangin. Ang mga spark na ito ay lumipad kung saan-saan at sino man sa mga ito ay maaaring agad na pumatay ng isang eksperto sa 7th sky. Shua! Si Zhao Feng ay lumitaw sa pasukan ng lihim na bulwagan. Sa sandaling ito ang buong bulwagan sa ilalim ng lupa ay bahagyang nanginig at nahuli ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ang anyo ng isang madilim na kulay abong gulong. Sa gitna ng kulay abong gulong ito ay itim na itim at sa mga gilid ay pinaikot ang manipis na talam. Weng! Ang kulay abong gulong ay biglang lumiit at nawala sa paningin. Agad na bumagsak ang alikabok at ang lalaking kulay dugo ang buhok at si Taigan Master ay lumabas na magkatabi. Si Taigan Master ay mukhang pagod at mahina ngunit tila puno ng pananabik. Masaya ang ekspresyon ng lalaking kulay dugo ang buhok. Ang kanyang kanang braso ay natatakpan ng isang itim na kumikislap na pilak na metal na bagay, tulad ng isang robotic na braso. Ang ibabaw ng itim at gintong metal ay makinis at malinis na parang perpektong likhang sining. Walang nakitang kapintasan. Kahit na ang mga dugtungan ay perpektong magkakabit. Bukod sa ang katunayan na ito ay gawa sa metal, ito ay mukhang katulad ng isang normal na braso, mas malakas lamang ang hitsura. Hihihi, ang Will of Light and Darkness na ito ay mas perpekto kaysa sa naisip ko, madali itong makahiwas sa mababang antas ng spiritual grade weapons. Sa hilagang kontinente, bukod sa mga sinaunang maalamat na sandata, hindi marami ang maihahambing dito. Mukhang nasisiyahan ang lalaking kulay dugo ang buhok. Si Zhao Feng ay lumahok sa paglikha ng mga bahagi ng Will of Light and Darkness at bawat maliit na bahagi ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang Will of Light and Darkness ay dapat may 3 anyo. Ang una ay isang hugis ng braso na angkop para sa malapit na labanan. Ang pangalawa ay isang umaatake na anyo. Ang Will of Light and Darkness ay magiging mas malaki at iikot. Ang talas nito ay hindi nahaharangan. Ang ikatlong anyo ay dapat na isang kalasag. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bahagi ay narating ni Zhao Feng ang konklusyong ito. Kailangang aminin ng isa na ito ay isang perpektong sandata at nalampasan ang mga limitasyon ng mga sandata. Hindi akalain ng lalaking kulay dugo ang buhok at si Taigan Master na ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay magkakaroon ng ganoong langit na lumalaban sa mga kapangyarihan sa pagkopya at mga kasanayan sa pagsusuri.
Bagamat hindi nakita ni Zhao Fang ang kompletong orihinal na mga guhit at hindi lumahok sa mga pangunahing bahagi, nasuri niya ang lahat ng bahaging ito. Sa mga tuntunin ng pagiging pamilyar, nalampasan pa ni Zhao Fang ang Taigan Master. Talagang karapat-dapat itong maging isang bagay mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Kahit na nagagawa natin ito, hindi pa rin natin naiintindihan ang teorya nito. Kung wala tayong Zhao Fang dito, magbabayad tayo ng 10 beses ng halaga para gawin itong Wheel of Light and Darkness. Sabi ni Taigan Master. Napakahalaga ni Zhao Fang sa paglikha ng Wheel of Light and Darkness. Gayunpaman, sa sandaling ito, iniisip ni Zhao Fang. Ang Wheel of Light and Darkness na ito ay lubos na angkop para sa mga taong nawalan ng braso. Dahil dito ay naisip niya si First Elder. Kung mayroon siyang mga materyales ay maaaring si Zhao Fang ay lumikha ng isang pinasimpleng modelo ng Wheel of Light and Darkness ngunit ito ay mahirap para sa kanya sa kasalukuyan dahil wala pa siya sa True Spirit Realm. Zhao Fang, marami kang natulungan sa pagkakataong ito. Anong kailangan mo? Kung gusto mong pumasok sa Iron Blood Religion, maaari kitang bigyan ng posisyon bilang chief. Nakangiting sabi ng lalaking kulay dugo ang buhok. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Taigan Master. Ang isang punong ranggo sa Iron Blood Religion ay may parehong katayuan bilang isang middle tier na pamilya sa isang mahusay na bansa. Siyempre, ang lalaking kulay dugo ang buhok ay maaaring nagmamadali ngayon ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Zhao Fang. Lord Timo, ang junior na ito ay galing sa kanayunan at pumunta dito sa Canopy Great Country para maghanap ng isang tao. Wala akong iniisip na pumasok sa isang paksayon ngayon. Magalang na tumanggi si Zhao Fang. Bagamat makapangyarihan ang Iron Blood Religion, walang alam si Zhao Fang tungkol dito at ayaw niyang pumasok sa digmaan sa loob ng Canopy Great Country. Sa kabilang banda, mas gusto ni Zhao Fang na magkaroon ng utang si Timo sa kanya at magtanong kapag kailangan niya ng tulong. Kahit ano paman, malaki ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kung kailangan mo ng anumang bagay maaari kang humingi ng tulong sa Iron Blood Religion. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay naglabas ng kakaibang kulay ng dugo na token at ibinigay ito kay Zhao Fang. Ito ang Gold Iron Blood Order. Gamit ang token na ito maaari kang dumaan sa mga teritoryo ng Iron Blood Religion ng madali at magtanong ng isang bagay mula sa akin. Paliwanag ng lalaking kulay dugo ang buhok. Nagpasalamat si Zhao Fang sa kanya at inalis ang Gold Iron Blood Order. Hindi kaagad umalis ang lalaki nang magawa ang sandata at iminungkahi ni Taigan Master. Bagamat kumpleto na ang Wheel of Light and Darkness, dapat nating hayaan si Zhao Fang na siyasatin ito para sa kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, ang sandata na ito ay masyadong detalyado at ang mga guhit nito ay nagmula sa pinakamisteryoso at sinaunang Heaven's Legacy Inheritance. Hindi mo na kailangang suriin ito dahil ang sandata na ito ay binubuo ng mga bahagi at bawat bahagi ay konektado sa susunod, tulad ng mga buto ng tao. Ang paglipat ng isa ay ililipat ang lahat ng iba pa. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang ngunit hindi tinanggihan ang alok at kinuha ang Wheel of Light and Darkness bago binuksan ang kanyang God's Spiritual Eye at tingnan ito. Sa pamamagitan ng espiritual na mata ng Diyos, maaari niyang kopyahin ang istruktura ng Wheel of Light and Darkness upang makagawa siya nito mamaya. Ang Wheel of Light and Darkness ay hindi kapani-pani walang mabigat at umabot ng ilang daang kilo ngunit ito ay hindi gaanong para sa isang taong may kulay ng buhok na kelvel ng lalaki. Mabuti naman, pero para sa kaligtasan hayaan itong lumamig ng ilang araw, hindi lang masyadong mahaba. Huwag mo lang gamitin ang buong lakas nito sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos suriin ang sandata, ibinalik ito ni Zhao Fang sa lalaking kulay dugo ang buhok. Nang marinig ang mungkahi ni Zhao Fang, nagpalitan ng tingin si Taigan Master at ang lalaki na may nagulat na mga ekspresyon dahil ang sinabi ni Zhao Fang ay pareho sa mga drawing. Hindi nakita ni Zhao Fang ang mga guhit ngunit naiintindihan niya ito. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay tumingin kay Zhao Fang. Natatangi ang bloodline ng mata mo. Kung handa kang ang mga pintuan ng Iron Blood Religion ay palaging bukas para sa iyo. Mapagpakumbaba kung ibinibigay sa iyo ang aking imbitasyon. Naramdaman ni Zhao Fang ang sinseridad ni Timo kaya hindi niya tinanggihan ang kanyang alok at nagpa siya na gawin ang kanyang desisyon pagkatapos ipadala ang sulat ng kanyang master.
Pagkatapos ng lahat, ang First Elder ay mayroon ding kaayusan para kay Zhao Fang. Zhao Fang, di ba meron kang hinahanap? Bakit hindi mo hayaang tulungan ka ni Lord Timo? Ngumiti si Taigan Master. Nakikita niya na si Timo ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Zhao Fang at napakatapat. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang nang mabilis niyang inilabas ang kalahati ng jade hairbrush at ibinigay ito kay Timo. Kinuha ni Timo ang jade hairbrush at marahan itong hinawakan ng may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang ang taong hinahanap mo ay tinatawag na Liu Chengxen? Tanong ni Timo. Tama, ngunit hindi ko alam kung sinong Liu Chengxen iyon. Si Zhao Fang ay labis na kinabahan. Dapat ay nasa matataas na antas ng Iron Blood Religion si Timo at napakaraming kaalaman. Liu Chengxen. Malalim ang boses ni Timo at bahagyang nagsalubong ang mga kilay habang gumagalaw ang mga mata. Naramdaman ni Zhao Fang na maaaring may lead si Timo sa tao o kahit na may target. Pero hindi na siya nagtanong dahil kung gustong sabihin ni Timo kung sino iyon, gagawin niya. Ilang sandali pa. Ibinalik ni Timo ang jade hairbrush kay Zhao Fang at walang pakialam na sinabi. Ang taong hinahanap mo ay si Empress Qin. Empress Qin. Bahagyang nanginag ang puso ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong espesyal na pagkakakilanlan ang tatanggap ng liham. Sa lahat ng taong pinangalan ng Liu Chengxen, si Empress Qin ang may pinakakilalang background. Empress Qin. Huminga ng malamig si Taigan Master at sinabing, ang katayuan at kapangyarihan ng Empress Qin na ito sa Imperial Family ay maaaring may rank sa nangungunang tatlo. Tila, kahit ang emperador ay pinaglalaroan niya. Paano siya ang taong hinahanap ni Zhao Fang? King of Gods, Kabanata 271. Kumpletong plano. Nang mabunyag ang katotohanan, parehong natigilan sina Zhao Fang at Taigan Master. Ang taong hinahanap ni Zhao Fang ay talagang si Empress Qin ng Imperial Family. Sa Canopy Great Country, ang mga Imperial ang mga pinuno at sa kanan, ang 3 sekta at 4 na pamilya ay dapat makinig sa kanila. Habang nag-iisip siya hanggang sa puntong ito, ikinakunot ni Zhao Fang ang kanyang mga kilay at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang isang piraso ng impormasyon. Kung hindi siya nagkakamali, ang Imperial at Iron Blood Religion ay parang apoy at tubig. Ang mga Imperial ay ang mga pinuno sa pangalan habang ang Iron Blood Religion ay isang relihiyon na gumamit ng malamig na pamamaraan upang durugan ang kanilang mga kaaway. Si Empress Qin ay isang taong sumusubok na akitin ang bawat buhay na nilalang at gustong kontrolin ang bansa. Siya ay isang malaking kaaway ng Iron Blood Religion. Malamig na sabi ni Timo. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba si Zhao Fang. Ang Iron Blood Religion at ang pamilya ng Imperial kung saan nagmula si Liu Chengxen ay mga kaaway. Kung kukunin ko ang sulat at pupunta kay Empress Qin, hindi ba't ibig sabihin nito? Hindi maiwasan ni Zhao Fang na mag-alala. Naunawaan din ni Taigan Master ang puntong ito at tumingin kay Timo. Ang mga mata ng dugong buhok ay may kulay, patuloy na kumikislap si Timo bago siya nagsalita. Kahit ano pa ang pinaghirapan mo, tulungan ang Iron Blood Religion at ako. Inihiwalay ko ang aking pasasalamat at sama ng loob, para hindi kita guluhin. Napabuntong hininga si Zhao Fang nang matanggap niya ang sagot. Nag-aalala siya na mapipilitin siya ng Iron Blood Religion na magdesisyon, ngunit kahit na hindi pinuproblema ni Timo si Zhao Fang, naramdaman ng huli na sumakit ang kanyang ulo. Ang Iron Blood Religion at Imperial Family ay hindi makatiis sa isa't isa. Kung magkakaroon siya ng magandang relasyon sa Iron Blood Religion, magiging kaaway siya ng Imperial Family na kinabibilangan ni Empress Qin. Gayunpaman, kung ibibigay niya ang sulat at naayos ng Imperial Family, ito ay nangangahulugan na siya ay magiging kaaway ng Iron Blood Religion. Kahit alin ang pipiliin niya, si Zhao Fang ay magiging kaaway ng isa sa mga panig. Matapos magawa ang sandata, agad na hiniling ni Zhao Fang na umalis. Ang pinakamahalagang gawain sa harap niya ngayon ay kung paano takasan ang kasal na ito. Matapos paalisan si Zhao Fang ng may mga mata, nagtanong si Taigan Master. Deputy Patriarch, hindi ka ba nag-aalala na si Zhao Fang ay gagamitin ng Imperial Family? Kapansin-pansin ang kapangyarihan ng bloodline niya. Kailangan mong tingnan ang lahat ng mas malalim. Kung pinilit ko siya ngayon, hindi siya magiging loyal.
At saka, dito ipinanganak si Empress Qin. Gaano kalaki ang relasyon niya sa isang tao mula sa labas ng Canopy Great Country. Malalim ang mga mata ng lalaki na may kulay dugo na buhok. Sinasabi mo ba na si Zhao Feng at Empress Qin ay talagang walang gaanong koneksyon sa pagitan nila? Mukhang naintindihan naman ni Taigan Master. Hihihi. Isang kakaibang ngiti ang makikita sa mukha ng lalaking may kulay na dugo. Malapit nang mabubunyag ang sagot. Tingnan natin kung tama ako o hindi sa oras na iyon. Pagkatapos bumalik sa lungsod, si Zhao Feng ay agad na ipinatawag ng City Lord. May kalahating buwan na lang bago ang kasal nina Zhao Feng at Liu Qingchen. Wala kang kailangang gawin simula ngayon. Mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa kasal. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Sa panahong ito, ang balita ng kasal ni Zhao Feng at ng anak na babae ng City Lord ay kumalat sa buong lugar ng Flooding Lake. Ang City Lord Palace ay naghahanda na at ang buong Flooding Lake City ay napuno ng isang kapaligiran ng kagalakan. Si Zhao Feng ay naging mas napipressure. Habang malapit na ang araw ng kasal, mas maliit ang pagkakataon na magtagumpay siya sa pagtakas. Ang lahat ng ito ay hakbang-hakbang na pinlano ng City Lord. Hindi niya binigyan si Zhao Feng ng landas ng pag-urong. Kung may ibang lalaki na kaharap ang isang babae tulad ni Liu Qingchen, kahit na alam nilang ang kasal ay binalak upang mapanatili siya, papayag sila. Kung tutuusin, walang kapintasan ang kagandahan ni Liu Qingchen at parang isang diyosa. Ang kanyang talento, background, at iba pang aspeto ay perpekto lahat. Gayunpaman, si Zhao Feng ay walang anumang intensyon na magpakasal. 16 lamang siya at nais na mag-focus lamang sa paglilinang. Wala siyang alam tungkol sa mga lalaki at babae. Ang lahat ng ito ay pinlano ng City Lord at itinadhana dahil hinubad ng maliit na pas ang magnanakaw ang belo ni Liu Qingchen. Ngunit sa harap ng City Lord, pumayag si Zhao Feng sa lahat. Kung magiging manugang ka ng pamilya Liu, huwag kang masyadong malapit sa Iron Blood Religion. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Zhao Feng na si Empress Qin ay nagmula sa isang sangay na pamilyang Liu. Dahil siya ay hiwalay sa pamilya ng Imperial, sa isang tiyak na antas, ito ay kumakatawan sa relasyon sa pagitan ng pamilya Liu at ng pamilya ng Imperial. Kung ang pamilyang Liu at ang pamilya ng Imperial ay magkakalapit, kung gayon ang Iron Blood Religion ay nasa kabaligtaran. Matapos magpaalam sa City Lord, bumalik si Zhao Feng sa kanyang lugar at pinagmasdan ang kanyang paligid gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa pagkakataong ito, napuno ng solemna ang mukha niya. May isang eksperto sa True Spirit Realm ngayon. Dahil malapit na ang kasal at ang relasyon niya sa Iron Blood Religion, nagpadala ang Flooding Lake City ng eksperto sa True Spirit Realm para protektahan si Zhao Feng. Sa isang True Spirit Realm expert dito para bantayan si Zhao Feng, ang kahirapan ng kanyang pagtakas ay tataas ng husto. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagsimulang iikot ang kanyang cultivation. Dahil may eksperto sa True Spirit Realm, hindi na kailangang itago ang kanyang lakas. Sa parehong gabi, siya ay nakalusot sa 7th sky. Ang tagumpay sa pagkakataong ito ay hindi na kailangang pagsamasamahin dahil si Zhao Feng ay bumalik sa kanyang orihinal na paglilinang. Ang parehong paglilinang at pundasyon ay mas matatag kaysa dati. Tumanggo si Zhao Feng. Kahit na siya ay nasa 7th sky dati, ang kanya ngayon ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Alliance Banquet. Pagkatapos ng Alliance Banquet, si Zhao Feng ay pumasok sa Origin Core Ruins at ang kanyang mental energy level ay lumampas sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Higit pa rito, natapos na ang unang antas ng Lightning Inheritance. Ang lahat ng kanyang mga katangian ay mas mahusay kaysa sa dati. Ang balita ng tagumpay ni Zhao Feng ay nakarating sa panig ng City Lord. Nakalusot si Young Master at sinabing kailangan niyang pagsamahin ang kanyang paglilinang, kaya't ipinagpaliban ang maraming paghahanda para sa kasal. Sabi ng isang katulong, ang paglusot sa isang bagong antas ay mabuti. Gawin mo ang iyong makakaya upang maalis ang mga maliliit na bagay para sa kanya. Ang Flooding Lake City Lord ay may bahagyang paghanga sa kanyang mukha. Una, ang matagumpay na paglusot sa cultivation ay talagang kailangang pagsamasamahin. Pangalawa, ang bagong cultivation ni Zhao Feng ay mas karapat-dapat na maging asawa ni Liu Qingchen.
Isa pa, sabihin mong tanggalin ang eye patch bago ang kasal. Ang isang henyo na may eye bloodline power ay higit pa sa karapat-dapat kay Liu Qingxen. Sabi ng City Lord at ang kanyang mga salita ay dinala kay Zhao Fang. Mabuti, ang pagtakas sa pagkakataong ito ay mangangailangan ng kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos. Dahan-daang tinanggal ni Zhao Fang ang eye patch. Pagkabalik mula sa Taigan Palace ay nakatanggap siya ng bagong eye patch. Ito ay malabong pilak at kasing manipis ng talam, marangal at maluho. Pagkatapos noon, gamit ang dahilan ng pagsasama-sama ng kanyang pundasyon, sinimulan ni Zhao Fang ang kanyang pagtakas. Hindi man siya gaanong lumalabas, palagi naman siyang nagpaplano. Ipapadala pa niya ang maliit na pasang magnanakaw para gawin ang mga bagay na hindi niya magagawa. Ang laki ng maliit na pasang magnanakaw ay maliit at dalubhasa sa pagtatago kaya madali nitong magawa ang mga bagay. Ang tanawin ng City Lord's Palace at Flooding Lake City ay lubos na pamilyar sa akin ngayon. Napaisip si Zhao Fang. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, hindi siya natakot sa pagtugis ng 2 hanggang 3 cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang pinakaproblemadong tao ay ang eksperto na kara-rating lang na nasa True Spirit Realm. Ang pangalan ng taong ito ay Liu Yuan at ang isa pa ay ang nababalitang pamangkin ng City Lord. Siya ay nilinang sa Chainsword Palace sa loob ng ilang panahon at ginagamit ang pangalan ng pagprotekta sa manugang ng City Lord upang manatili. Ang araw ng kasal ay lumalapit, 5 hanggang 6 na araw na lang ang natitira. Sa araw na ito, nakumpleto ang paghahanda ni Zhao Fang at malapit nang lumabas sa konsolidasyon. Ang unang ginawa ni Zhao Fang ay hindi ang hanapin si Liu Qingxen o batiin ang City Lord. Ang kanyang target ay ang eksperto sa True Spirit Realm. Uncle Yuan, katatapos ko lang pagsamahin ang aking cultivation at marami akong itatanong tungkol sa martial arts. Pumunta si Zhao Fang sa eksperto sa True Spirit Realm. Tumanggaw si Liu Yuan. Dahil siya ay mas matanda, hindi siya tumanggi, maraming junior ang hihingi ng mga payo sa kanya. Higit pa rito, ang kabataang nasa harap niya ay manugang ng City Lord at siya ang magiging young master ng Flooding Lake City. Kasabay nito, naisip ni Liu Yuan. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para subukan ang batang ito. Si Zhao Fang ay napapalibutan ng mahiwagang belo at ang kanyang kapangyarihan sa bloodline ng mata ay isang bagay na kahit na ang City Lord ay interesado rin. Unang natagpuan ni Zhao Fang si Liu Yuan upang magtanong tungkol sa ilang bagay tungkol sa paglilinang pagkatapos ay iminungkahi na mag-spar ng kaunti. Ang kanyang layunin ay malinaw na subukan ang ekspertong ito. Si Liu Yuan ay maaaring ituring na kalahating disipulo ng Chainsword Palace. Ang Chainsword Palace ay isa sa 3 sekta ng bansa at nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilya Liu at Imperial Family. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, karaniwan nilang ginagamit ang mga chin, mga espada, mga brush sa pagsulat, at mga ploto na lahat ay nagtataglay ng hangin ng kamahalan. Ang sandata ni Liu Yuan ay isang black writing brush at kapag siya ay umindayog, ang True Spirit Chi ay magbubunga ng isang engranding aura. Bumukas ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang at sinuri ang paraan ng pakikipaglaban ni Liu Yuan. Maharlika, matikas. Ang pag-atake at depensa ay parehong karaniwan ngunit ang kanyang bilis at liksi ay tiyak na hindi mabagal. Tiningnan ni Zhao Fang. Ang lakas na kasalukuyang ipinapakita niya ay malapit sa karaniwang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa Canopy Great Country na bahagyang mas malakas kaysa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa 13 countries. Dahil sa espiritual na mata ng Diyos, nagawa ni Zhao Fang na makipagpalitan ng ilang galaw kay Liu Yuan. Siyempre, pinigilan ni Liu Yuan ang kanyang lakas sa humigit kumulang 30% ng kanyang tunay na lakas. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng True Spirit Realm at Ascended Realm. Matapos mag-sparring ng halos 1 oras, natapos na ni Zhao Fang ang pagsubok kay Liu Yuan at para pasalamatan ang huli, hiniling niyang sanayin ang lumilipad na alaga ni Liu Yuan. Gusto ni Liu Yuan na tumanggi noong una ngunit dahil sa katapatan at kalooban ni Zhao Fang na tumulong, pumayag siya. Narinig niya ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop. Makalipas ang 2 oras, nakipagtulungan si Zhao Fang sa maliit na pasang magnanakaw at pinaamo ang phosphorus-colored swallow ni Liu Yuan.
Ang alagang hayop ay tila naging matalino at mas malapit sa may-ari nito. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Liu Yuan ngunit hindi niya alam na sa simula pa lang ay binalak na si Zhao Feng laban sa kanya at nagtagumpay. Tagumpay. Nakipagpalitan ng tingin si Zhao Feng sa maliit na ang magnanakaw bago bumalik. Ang lahat ay ayon sa plano. King of Gods, Kabanata 272. Kaguluhan. Napuno ng masayang kapaligiran ang buong Flooding Lake City dahil sa kasal. 3 araw na lang ang natitira bago ang kasal ng anak na babae ng City Lord at pulang seda ay ilagay sa mga puno sa loob ng City Lord's Palace. Sa oras na ito, hindi lamang nakatakda ang plano ni Zhao Feng, ngunit natapos na rin ang pag-aayos ng kasal. Oras na. Kung mas maraming tao, mas magiging madali ito. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid. Meow meow. Ang maliit na ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at pinagmasdan ang paligid gamit ang obsidian na mga mata habang nakikipag-usap ito sa ilang mga hayop sa malapit. Ang pangalawang Zhao Feng ay umalis, si Liu Yuan at ang 4 na iba pa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay sumunod sa kanya, hindi nag-iiwan ng 100 yarda na radius sa kanya. Sa normal na kalagayan, na may 4 na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na nagbabantay sa kanya, halos imposible para kay Zhao Feng na makatakas. Higit pa rito, naroon din si Liu Yuan sa True Spirit Realm. Naglakad si Zhao Feng sa isang lokasyon na maraming tao at tumango. Magsisimula na ang kanyang plano. Kapag nagsimula na ang plano, magugulo ang City Lord Palace. Sa sandaling ito, Young Master, sinusubukan ng mistress ang kanyang damit. Pinapatawag ka ng City Lord. Lumakad ang kasambahay ng City Lord Palace na may pulang mukha. Naninigas ang katawan ni Zhao Feng habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga aksyon. Meow meow. Ang munting ang magnanakaw sa kanyang balikat ay tila hindi nasisiyahan. Oo naman. Tumango si Zhao Feng at nag-isip. Oh, oo, dapat kong bigyan ang aking magiging asawa ng paliwanag, o kahit isang sulat. Dinala ng housekeeper si Zhao Feng sa isang maliwanag na silid at ilang katulong ang dumating upang suklian ang kanyang buhok. Hindi nagtagal ay isinuot si Zhao Feng sa isang suit na nagpaliwanag sa mga mata ng mga kasambahay sa malapit. Matangkad ang figure ni Zhao Feng at ang kanyang azure na buhok ay parang purong jade, mas maganda pa sa seda. Parang bituin ang dalawang mata niya. Lalo na ang kaliwang mata niya, azure ito na parang yaman pero at the same time, kasing lalim ito ng bangin. Nabalot si Zhao Feng ng kakaibang misteryosong aura at pagkatapos na maisuot ang suit, napuno siya ng kaunting init. Paglabas ng silid, nakita din ni Zhao Feng ang bihis na Liu Chengxen. Ang mga kilay ni Liu Chengxen ay parang drawing, ang kanyang mga mata ay parang tubig. Sa oras na ito, ang kanyang belo ay tinanggal, na nagpapakita ng kanyang walang katulad na kagandahan at isang kalmadong aura ang nagpahayag ng kanyang kakisigan. Dahil sa makeup, bahagyang namula ang pisngi ni Liu Chengxen, na nagpapakita ng alindog ng isang batang babae. Hindi masama, hindi masama. Kaakit-akit na asawa, magandang asawa. Tumawa ang City Lord sa kasiyahan. Si Liu Chengxen ay perpekto. Mahihirapan si Zhao Feng na makakita ng mga kagandahan sa ganitong antas. Dahil natanggal ang eye patch ni Zhao Feng, ipinakita ng kanyang bloodline ang kanyang misteryosong kamahalan. Sa Canopy Great Country, ang mga bloodline ay hindi isang alamat. Ang Imperial at ang 4 na pamilya ay lahat ay may mga bloodline. Ito ay tanda ng pagiging maharlika. Higit pa rito, si Zhao Feng ay may bihirang bloodline ng mata. Sa makatuwid, ang Zhao Feng sa sandaling ito ay malamig, marangal, at misteryoso. Naabot na niya ang pangarap na kapareha ng hindi mabilang na mga babae. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay may sinaunang aura at magdadala ng pressure saan man pumunta ang kanyang mga mata. Ang maliit na bilang ng mga taong may mga bloodline na naruroon ay nakaramdam ng pagkabalisa at panginginig ng kanilang mga bloodline. Kasama rito si Liu Chengxen at ang Flooding Lake City Lord. Mas malakas ang bloodline ng batang ito kaysa sa inaasahan ko. Siguradong maihahambing ito sa Imperial Bloodline, kung hindi man mas malakas. Bukod pa rito, ito ay isang natatanging ay bloodline. Habang tumitingin ang City Lord kay Zhao Feng,
mas nakaramdam siya ng kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang plano. Sa pag-iisip tungkol sa kung paanong ang kanyang manugang ay nagkaroon ng isang marangal na linya ng dugo na may posibilidad na malampasan ang pamilya ng Imperial, siya ay labis na ipinagmamalaki. Sa Canopy Great Country, ang mga pamilyang may bloodline ay pipili ng mga partner na mayroon ding mga bloodline. Ang I-bloodline na kasalukuyang taglay ni Zhao Feng ay walang mga depekto na mahahanap ng upper echelon ng pamilya Liu. Dagdag pa, ang kabataang ito ay isa ring bihirang beast tamer. Si Liu Qingxen ay nakasuot ng pula at tila ang pinaka-perpektong asawa. Umikot ang kanyang kaakit-akit na mga mata habang ini-inspeksyon nitong magiging asawa niya. Kailangan niyang aminin na naabot ng kabataang ito ang kanyang mga pamantayan para sa kanyang huwarang asawa sa bawat aspeto. Ang pangunahing punto ay na siya ang itinadhana sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ng kanyang master na kahit gaano kapangit at kawalang silbi ang taong nakatadhana, kailangan niyang tanggapin ang mga ito. Ngunit sa kabutihang palad, ang taong ito ay misteryoso at may hawak na matikas na bloodline. Siyempre, kung siya ay medyo mas maalaga, iyon ay perpekto. Gusto kong makausap si Kainer ng pribado. Ang hindi pangkaraniwang malambot na boses ni Zhao Feng ay tumunog, na naging sanhi ng pagyanig ng puso ni Qingxen na nasa isang panaginip. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang master na dalubhasa sa Dao of Life. Pinalitan siya ng kanyang master ang kanyang pangalan at ninakaw ang hinaharap, na nagbigay sa kanya ng napakahusay na asawa. Sa pag-iisip hanggang dito, naging malambot at mas nagmamalasakit ang kanyang mga mata. Hahaha, mag-usap kayong dalawa. Aalis na ako. Ngumiti at nawala ang Flooding Lake City Lord, naiwan ang dalawa ng ilang personal na espasyo. Gusto ni Zhao Feng na umalis ang City Lord dahil ito ay mas kapaki-pakinabang para sa kanyang plano. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaakit-akit na dilag na ang mga mata ay bahagyang puno ng tubig ang nagpayanig sa kanyang planong pagtakas sa unang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa pasya at kalmado ni Zhao Feng, hindi siya nababagay sa kasal. Hindi pa tapos ang utos ng kanyang master. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang hiling si Zhao Feng, na baguhin ang sitwasyon ng 13 bansa at maabot ang tugatog ng kontinente. Magkatabing naglakad sina Zhao Feng at Liu Qingxen sa silid. Silang dalawa lang ang naruroon. Dahil sa pagmamalasakit ni Zhao Feng, nasiyahan at nagpapasalamat si Liu Qingxen sa kanyang master na pumanaw na. Fenger, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Mahiwagang ngumiti si Liu Qingxen. Oh, tumingin si Zhao Feng sa kanya at naglabas si Liu Qingxen ng isang lumang gutay-gutay na tansong barya. Ito ay isang bagay ng aking master. Sinabi niya sa akin na ibigay ko ito sa aking magiging asawa. Kinuha ni Zhao Feng ang barya. Miyaw miyaw. Lumitaw ang munting pas ang magnanakaw at matako na tumingin sa barya. Ang aking pangalan ay orihinal na Liu Qingxen, ngunit upang baguhin ang aking kapalaran, pinalitan ni Master ang aking pangalan ng Qingxen, at sinabi sa akin na palitan ang aking pangalan pabalik sa orihinal kapag natagpuan ko ang aking asawa. Matamis na sabi ni Liu Qingxen. Liu Qingxen. Liu Qingxen. Sinabi ni Zhao Feng ang dalawang salitang ito ng malakas at halos nagsimulang magmura. Ang zin at puso ay binibigkas lahat. Noong una ay gusto niyang hanapin si Liu Qingxen, ngunit kahit papaano, pinilit siya ng master ni Liu Qingxen na palitan ang kanyang pangalan para baguhin ang kanyang kapalaran. Gago! Si Zhao Feng ay nagkaroon ng gana na sumabog ngunit biglang, ang kanyang God Spiritual Eye ay nagbigay ng pakiramdam. Sinabi ng gago ni Liu Qingxen sa kanyang disipulo na palitan ang kanyang pangalan, kaya nakilala niya ito at naging asawa niya. Gaano karaming pagkakataon ito? Ito ang maliit na pas ang magnanakaw na ang mga mata ay umiikot sa pag-iisip at hindi maiwasan ni Zhao Feng na tumingin dito. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito patungo kay Zhao Feng. Ano? Kasama ako sa mga kalkulasyon niya. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila. Umiling ang munting pas ang magnanakaw sa katumango at muling iwinagayway ang mga paa. Gayunpaman, marahil ito ay dahil ang nilalaman ng sinusubukan nitong sabihin ay masyadong komplikado o insight dahil hindi ito maintindihan ni Zhao Feng. Ngunit isa sa punto ng maliit na magnanakaw na pusa ang ipinahayag.
Sumenyas ito kay Zhao Feng na kunin ang barya. Ito lang ang tatubusin ang pagkawala nila sa nakalipas na ilang araw. Anong mali? Napansin ni Liu Chengxen na medyo kakaiba ang mukha ni Zhao Feng. Wala. Tahimik na kinuha ni Zhao Feng ang barya na hinayla si Liu Chengxen sa kanyang dibdib. Ang kailangan muna niyang gawin ay patatagin siya. Ang mukha ni Liu Chengxen ay kasing pula ng cherry ngunit hindi siya tumutol. Tagumpay. Nang makitang kinuha ni Zhao Feng ang barya, nagsimulang sumayaw ang maliit na pas ang magnanakaw. Medyo nahiya si Liu Chengxen at marahang itinulak si Zhao Feng palayo. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng maliit na pas ang magnanakaw ay mas matalino pa ito kaysa sa isang Zorro. Sa isang tagalabas na naroroon, paano siya makikipagkaibigan sa kanyang asawa? Chengxen, hindi ko pa natatapos ang mga tungkulin ko sa Canopy Great Country. Kaya, humihingi ako ng paumanhin para sa mga abala na dinala ko sa iyo sa nakaraan o sa hinaharap. Malalim na sabi ni Zhao Feng bago umalis. Naisip ni Liu Chengxen na humihingi ng tawad si Zhao Feng para sa dati niyang panlalamig, at hindi niya ito inisip ng iba. Pagkatapos magpaalam kay Chengxen, hinubad ni Zhao Feng ang kanyang suit at lumabas ng kanyang silid. Pagkayapos noon, gumating siya sa pasukan ng City Lord Palace. Ang lugar na ito ay napuno ng mga tao. Nagsimula na. Si Zhao Feng ay nagbigay ng senadoryas sa maliit na pas ang magnanakaw. Agad-agad, sa kaibuturan ng espiritual na mata ng Diyos, nagsimulang umikot ang isang Asher Abyss. Isang mahinang tipak ng mental energy ang sumanib sa hangin. Miyaw-miyaw. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at dahil maraming tao sa malapit, si Liu Yuan at ang apat na nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay walang napansin na mali. Sa sandaling ito, sigaw ng hiyaw, sunod-sunod na dagandong ang umalangaw mula sa palasyo ng City Lord. Ang mga alagang hayop ng City Lord Palace ay nawalan ng kontrol. Lalo na ito para sa spiritual precious garden ng City Lord's Palace. Ang malalakas na lumilipad na hayop ay nagsama-sama at sumisira sa mga tarangkahan. Sa sandaling ito, ang mga apoy, hangin, kidlat ay tumawid sa hangin. Ang mga kalapit na bahay ay gusot at usok ang bomb-alot sa lahat. Ang mga lumilipad na hayop na ito ay lahat ay may kakilakilabot na lakas at karaniwang lahat ay napakamasunurin. Gayunpaman, sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay nawalan ng kontrol. Sa maikling panahon lamang na ito, ilang lumilipad na hayop ang lumipad palabas sa radius ng City Lord Palace at nagdala ng kaguluhan sa flooding Lake City. Sa City Lord Palace, ang mga katulong na may mababang cultivation ay nataranta at nagsimulang sumigaw sa takot. Ang City Lord Palace ay nasa gitna ng flooding Lake City at palaging mapayapa. Ang biglaang kaguluhan ay nagdala ng lagim sa maraming tao. Malaki ang pinsala mula sa mga halimaw na ito at nang makalabas silang lahat sa City Lord Palace, mahirap isipin kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari. Mabilis na tipunin ang lahat ng mga beast tamer upang kontrolin ang mga bastos na ito. Hindi nagtagal ay nagpadala ng utos ang mga upper echelons ng City Lord Palace. Sa sitwasyong ito, mayroon lamang opsyon na patayin ang mga hayop o paamuin sila. Ang pagkawala mula sa una ay masyadong malaki at kahit na ang mga eksperto sa True Spirit Realm ay maaaring pilitin silang paamuhin, ang panganib ay masyadong malaki. Payagan mo ako. Sumigaw si Zhao Feng at may kumpiyansa na hinabol ang isang lumilipad na hayop na lumipad palabas ng City Lord Palace. Alam ng kalapit na pulutong na siya ay isang beast tamer, kaya sinadya nilang nagbukas ng landas para sa kanya.